What's up mga master? Welcome sa channel natin, Joe Motology. For this vlog is isi-share natin yung mga accessories na in-upgrade natin sa XSR 155. Lahat niyan mga presyo, so isa-isahin natin para din doon sa mga bagong owner na XSR 155. So guide nyo po ito kung sakaling gusto nyo magpalit ng mga accessories at saka yung dapat na palitan sa XSR 155. So wag na natin patagalin, roll intro. Okay, so para guide nyo lang, yung tinakbo na nga pala ng XSR 155 natin ay nasa around 21,375. So ganun na kalayo yung nagamit natin sa XSR 155. So first of all, yung unang napalitan natin na kailangan talagang palitan is yung gulong, of course, no. So napalitan ko to at around 7,000 kilometers. So nagpalit tayo ng Pirelli, so Angel tires, city tires, no, sa harap at saka sa likod. So yung nagastos natin is around yung sa harap is 3,285 pesos, yung sa likod naman is 5,360. So sa Shopee natin nabili yan. So isi-share ko lang yung pangalan ng store na bilhan natin. Pangalawa na napalitan natin is itong stock lever niya, no. Kung napapansin nyo, naka RCB na yan, ano, brake, saka yung glass, so set na yan. So ito yung store na pinigbilhan natin. So yung amount nga pala niyan is nasa 1,591 pesos. Susunod na pinalitan natin is itong aluminum na swing arm spool. Ayan, so aluminum po yan, kaliwa at saka sa kanan. So in-order din natin yan sa Shopee, no, at a price of 299 pesos. Ngayon yung naman, yung pang-apat na pinalitan natin is itong MDL nya, no. Ito. Tsaka ito. So hindi siya kamahalan, actually mura lang yan. So kasama na yan yung mga accessories niya, yung relay niya. Magastos natin is 1,038 pesos, you know? So ang panglima na pinalitan natin o nag-upgrade tayo, naglagay tayo is itong tank gas, yung anti-slip decals niya, no. Ayan, so XSR. So nabili din natin yan sa Shopee at a price of 430 pesos. Pang-anim na natin, mga ginastos natin, which is kailangan talaga natin, is itong radiator cover. Ayan. So na-order natin yan sa Shopee din. So at a price of 430 pesos. So kailangan natin ng radiator cover mga master, kasi protecto yan. In case may mga bato na tumalsik dyan sa radiator natin, so mayroon tayong pang protection. Okay, so pang pito na binili natin for safety purposes is itong frame slider. Ayan, so maraming klase yung frame slider mga master, no. Mayroon yung mahaba, mayroon yung ganito lang kaiksi. So ang pinili ko itong ganitong kaiksi para hindi siya ganun ka pangit tingnan, kasi kung mahaba na medyo na siya pangit na siyang tingnan para sa akin lang naman, ha. So yung frame slider na bili natin, yung amount niya is 1,596 pesos. Okay, so dito naman sa pangwalo na binili natin is itong loud horn niya. Ayan, yung napapansin nyo yan, nakapiyaya yan, saka dito. So set na yan. Yung nagastos natin is around 1,500 pesos, kasama na yan yung mga accessories niya, ano. So yung pang-siyam na nagastos natin, of course, pinalitan natin yung stock na side mirror kasi hindi siya tugma sa pagka-classic niya, ano. So pinalitan natin ng Harley side mirror. Ayan. Ayan, so parang pang classic na custom big bike. Okay, so ang presyo niya is nasa around 400 pesos, ano. Pang 10 na binili natin is itong grab bar niya, ano. Ayan. So nabili din natin yan sa Shopee at a price of 1,800 pesos. So importante na meron siyang grab bar para merong hawakan yung natin, yung angkas natin, si OBR, si Mrs. So for safety purposes na din, ano.
Last but not the least is etong cargo net natin. So importante din ito kasi wala tayong top box, so at least meron tayong lagayan, no? Maiipit natin dito. So nabili lang natin to sa DIY store at around 100 pesos lang ata. So nakalimutan yung i-mention, nagpalit din pala tayo ng handle grip. Ayan. So ibang-iba na siya sa stock na handle grip. So pang classic na talaga siya. So nabili natin sa DIY at a price of 250 pesos. So pahabol nga pala, nakalimutan ko, meron din pala tayong nilagay na voltmeter dito. So kung meron kayong MDL tsaka load horn, matic talaga yan, dapat meron kang voltmeter para ma-monitor natin yung kuryente na binibigay ng battery. So ito yon, pag-switch natin sa susi, ayan, so automatic nag-read siya ng battery, kuryente ng motor. So 12.5. So yung nagastos natin dito is 450 pesos, ano? So yun yung lahat na binili natin or in-upgrade natin or pinalitan natin sa XSR 155 natin. So i-sum up lang natin kung magkano lahat ng nagastos na natin dito sa XSR 155 ko. So kung makikita nyo sa screen, ito yung breakdown ng lahat ng natin, no? Pinalitan, in-upgrade natin sa motor na to. Di ko lang alam kung ano sa tingin nyo yung looks niya, pero para sa akin goods na para sa akin, ano. So para sa mga baguhan XSR 155, yung hindi alam kung ano yung mga i-upgrade niya, so unahin nyo pong i-upgrade yung mga dapat talaga, no, dapat palitan. So isa na dyan yung radiator cover, so dapat talaga lagyan nyo agad kasi walang cover yan pag bili natin sa kasa. So the rest is mga accessories na yan, so depende na lang sa inyo kung ano yung unahin nyo, no. So dito din yung headlight niya, no, medyo mahina yung headlight niya sa stock kasi especially pag gabi. So kung palagi kayong bumabiyahe pag gabi, recommended talaga maglagay kayo ng MDL, ano. Yung load horn depende na yan sa inyo, no. So kung meron kayong comment regarding sa vlog na to, so mag-iwan lang kayo ng comment sa comment section box at babasahin natin yan, ano. So hanggang dito na lang mga master. Ride safe po sa ating lahat.